Meron tayong tinatawag na FDM. So, ito po ay Factory Directed Modification. Ayan, umilaw siya. Ayaw pa lang kita sa camera pero ayun yung yellow. So, mapapaisip na ako kung ito or ibang bikes like yung MT-09 ngayon. Bomba daw, bomba. Nako, ubos ang barrier. Oh my God, nangyari. Ang daming bubog sa daan. Kaya mabutas yung gulong ko nito. Sana okay lang yung mga drivers. Grabe naman. We have SCR. Dali, pakilala ka muna. Ako nga pala si Red. Red lang. I'm Red. May kamukha to, Red. Oo nga. May kamukha nga. Lalo na yung puti. Kung nakita mo yung puti nito, may kamukha yung puti. Parang desert. Ano yung desert? Update lang tayo dito sa mga motor natin, guys. So ito yung Kymco Exciting 400S natin. Ang tangi ko lang pinalitan na pyesa dito is itong kanyang rear suspension. At talagang sobrang sulit yung binayad ko dito. Dahil yung stock nito, guys, is sobrang tagtag. Ito yung stock rear suspension niya, guys. Kung makikita nyo, sagad na yung kanyang adjustment para lumambot. Pero nung ginagamit namin siya at angkas ko si Bunso, no, talagang si Bunso nag-e-eject. Parang jet fighter. So kaya kami nag-decide na magpalit na talaga ng suspension. Kasi kung tutusin, dapat pagka-angkas, di ba, malambot na siya. Pero still, sobrang tigas pa rin at natatapon talaga si Bunso every time na nalulubak kami. So itong YSS rear suspension natin is G-Series at binili ko siya sa Motoscoot at ito po ay 11,000 pesos. Libre na yung kanyang install. Madali lang naman ilagay. At siguro ginawa ito mga 30 minutes lang. If you have Kymco Exciting 400S katulad ito, better magpalit din kayo if you experience sa ganito na sobrang tagtag na suspension. Worth it naman, guys. Yung 11,000 medyo mataas na price pero hindi naman siya masyado nalalayo dun sa suspension ng NMAX natin dahil yung Paris na G-Series nun is 8.5. So ito dagdag ka lang konti, pang big bike na. Then dito naman sa ating Kawasaki ZH2, meron tayong tinatawag na FDM. So ito po ay Factory Directed Modification. So nag-message yung manager ng Wiltex San Fernando sa akin at dumating na daw yung pyesa na kailangan palitan dito sa ZH2. So parang recall ba sa mga sasakyan. So ito yata yung pinalitan yung tensioner niya. So hindi naman matagal yung proseso, papalitan lang yung tensioner. Same with kay Boss Vic. Ganito rin yung nangyari sa kanila kaya pala meron silang sinasabi sa akin na parang recall sa parts ng ating ZH2. But before yung recall, wala naman ako nararamdaman na kakaiba dito sa motor natin. All goods naman. Siguro parang preventive maintenance na lang din para, di ba, maagapan yung possible na masira sa motor. Until now, I'm very satisfied sa motor natin. Pero, hindi ito yung gagamitin natin, guys. Gagamitin natin is itong ating Z1000R. At excited na akong gamitin dahil medyo matagal-tagal na hindi natin siya ginagamit at matagal-tagal din kayong hindi nakarinig ng kanyang wum-wum. So, let's go! Ito na yung URC. Alam nyo ba nagtrabaho ko dati dyan bilang maintenance. Akala ko nung una is sliding yung clutch ko kasi kapag hinahataw ko ng bigla, parang alam yun, yung bigla siya nagre-rev ng mataas. Yun pala, dumudulas yung gulong ko sa sobrang lakas ng puwersa ng gulong. So syempre wala tong traction control kaya dumudulas yung gulong. Yun ang purpose ng traction control lalo na sa mga malalakas ng makina. Yung ating Ducati Multistrada, kompleto yung safety features nun eh. So kahit anong piga ko doon talagang match yung gulong sa harap. Kasi once na hindi nag-match yung ikot ng gulong sa harap, dumulas yung gulong sa likod, mag-activate yung traction control, hihina yung ikot ng gulong sa likod. Meron akong konting nababasa sa comment section kasi talagang lahat yan binabasa ko, no? Gusto nila na habaan natin yung rides, konti lang yung mga kwento ba. Hindi, try natin. Habaan
natin ang rides. Let the big bike do the talking. I mean, dito kasi sa pagbablog natin, dito natin na ilalabas yung mga saloobin natin sa panahon na hindi tayo nagbablog, diba? Hindi naman oras-oras vlogger tayo, diba? Meron times na nasa bahay tayo, ang dami nating napapanood sa TV, ang dami nating napabalitaan sa social media, na kadalasan gusto nating ilabas para may reaction tayo ba. Kaya tayo nagkukwento sa vlog natin. Magagawa natin yung salitang let the big bike do the talking kasi maganda yung tunog ng Z1, di ba? Ever since talaga walang, I mean, hindi naman sa walang makapantay sa tunog ng Z1000, pero sa price niya, I think ito yata yung pinakamurang inline 4 na ganito yung tunog, na napaka mamaw ng tunog. Tapos lalaruin mo pa yung throttle nya. Blind spot monitoring ng mga sasakyan nyo yun, no? Tingnan nyo yung side mirror ng Navara, no? Andito ako sa likod, so syempre kita ako ng side mirror. Pagka nag-side ako, di ba, magkakaroon ng blind spot yan. Tingnan nyo, umilaw siya. Ayan, umilaw siya. Ewan ko lang kita sa camera, pero ayun yung yellow. So ito yung part ng sasakyan na hindi nakikita ng driver sa side mirror. I mean, bago ka mag-decide na lumiko, sasabihin ka agad ng side mirror mo na merong rider or sasakyan sa gilid mo. Dito sa Z1000R, ang laki ng binago sa presyo niya, no? So yung unang Z1000 natin, hindi pa R version nun 2016 model. Pero kung i-compare natin dun sa first model na ganito yung itsura, which is 2013 model yun, no? Merong sleeper clutch na yung sa akin. So yung kaiba niya dun sa first Z1000 na ganito yung itsura is mas matigas yung clutch. Tapos ang brand new price ng Z1000 noon, which is 2016 model, is 650k lamang or 649 depende sa dealer. Then lumabas yung Z1000R at yung kulay green nun, no, naging 660k, mga ganon. And then tumaas ulit, naging 688k at ngayon naman naging 710,000 na. Pero wala namang binago sa kanyang system, no? Same pa rin, may ABS, then may gear indicator, all-ins yung suspension, LED yung kanyang mga signal light. Sa R version kasi guys, all-ins yung kanyang suspension sa likod. So yun ang kaibahan niya sa mga hindi R version. Ito, nagtataka ako, hindi nakalagay yung R, pero R version to, no? Ngayong wala naman na bago sa motor na to, medyo napag-iwanan siya in terms of safety features and other technology na lumalabas sa mga bagong motor ngayon, no? I mean, kahit traction control nga, wala to eh. Tapos cruise control. So even yung sports bike ng BMW merong cruise control, pero sports bike yun. Supposed to be pang cruiser lang dapat ang cruise control, di ba? Or sa naked, like yung aking ZH2. Pero still naman, meron pa rin namang bumibili ng Z1000R ngayon. Sa price niya kasi, isa siya sa pinakamurang inline 4 na napakaganda ang tunog. So sa ngayon, ito yung pinaka latest na Z1000R. Kung tutusin, kung meron akong 710,000 na hawak ngayon, which is yun ang price nito. So mapapaisip na ako kung ito or ibang bikes like yung MT-09 ngayon. So nasa 800 plus lang yung dagdag ka lang ng konti. Pwede mo pang kunin ng financing. GSX S1000 nila na, di ba, new generation na naman. Bago na naman yung itsura niya, no? If you are after dun sa safety ng bike, safety features, I mean, siguro consider mo yung MT-09 and GSX S1000. Kung talagang super expert ka na sa pagmamotor, lalo na paggamit ng big bike, pwede sa ito eh. But kung first time mo, medyo
I mean 70% okay siyang gamitin. Meron pang 30% na parang sesemplang ka, gawa ng napakabigat niya. Then yung turning radius niya, kapag ka mag-u-turn ka, apaka-idse, yun ang pinaka number 1 na reason kung bakit natutumba ang Z1000s. Kahit nga ako medyo matagal na rin akong nagmomotor ng Z1, pero may times pa rin na muntik-muntikan ako masemplang, gawa ng napaka-iksi ng manubela pagka tinurn mo. Bomba daw, bomba. Nako, ubos ang barrier. Oh my God, anong nangyari? Siguro nabangga ng truck yung barrier, tapos tumapon sa kabilang lane, kaya tinamaan yung Innova. Ito yung truck. Ang daming bubog sa daan, kaya mabutas yung gulong ko nito. Sana okay lang yung mga drivers. Grabe naman. Bandang huli, solo ko yung daan. Ganda ng kulay ng pickup. It's Mitsubishi Estrada. Ewan ko, itlog yata ang tawag sa mga ganyang model, no? Kasi pabilog siya. Itlog, tama ba? Kung merong singkit sa mga Mitsubishi, meron ding egg pie or pizza. Di ba yung taillight ng Lancer noon? Parang pizza. Pupunta ako ngayon sa Bristol. Dadaanan ko sila dahil gusto ko nang kunin yung ORCR ng aking Veloce. Dami rin naghahanap kay Belo. Mamaya pag uwi ko sa bahay, papakita ko sa inyo kung nasan siya. Dito ako lagi kinakabahan sa lugar na to. Ang daming kanto. Dapat ganyan lang yung bilis mo dito eh. Nandito na tayo sa Bristol, Caloocan. Mukhang wala si Red Sweet. Sabi ko, pupunta ako. Wala na si Roed. Ay, baka nasa kabila. Kabila? Motomorini. Ah, talaga? Ah, okay. Asan ba yung motor niya? Kunin ko lang yung ORCR. ORCR? Oo, ng Veloce ko. Ay, Veloce. Oo. Guys, dito kami ngayon sa kabilang building, no? Tabi lang ng Bristol, no? Motomorini. Motomorini, guys. At ito yung mga bikes nila, guys. I-discuss ko sa inyo yung mga latest model from Motomorini. We have SCR. Sandali, pakilala ka muna. Ako nga pala si Red. Red lang. I'm Red. And dito tayo sa Motomorini Caloocan to showcase the different models of Motomorini. Big bikes. Okay. So, starting from street or yung tinatawag nila na STR. From this one, Scrambler or SCR. Parehas lang ng engine pero magkaiba ng yung pinaka-function ng bike. Ito for trail, yung isa is for city. Then, lastly, tatlong units lang kasi to eh. Pinaka top of the line nilang unit dito is yung Escape 650. They share the same engine din naman. And ito yung Escape. Tara, puntahan natin. May kamukha to, Reed. Oo nga, may kamukha nga. Lalo na yung puti. Kung nakita mo yung puti nito, may kamukha yung puti. Parang desert. Alam mo yung desert? Desert X mo na. Desert X. Ayan. Okay lang yun, di ba? Oh. Budget meal na Desert X. Oo, Desert X. Bakit magkano ba yan? Ito is nagre-range ng 648,000. Okay, Pagka yung may mga crash guard na, may mga top box, nasa 700 plus. Depende sa accessories na kasama. Mura nga. And ayan, makikita nyo. May kamukha pa itong isa. Oh. Africa. Africa. Africa Global. Africa Twin. Ayan. So same engine lang sila. Difference is ito, pure adventure bike. So yung dalawa kasi is naked pa yan eh. Classic and Scrambler. So ayun. Sa mga interesado, visit lang dito sa Motomorini Caloocan. Madalas kami dito, di ba? Tama. Alright. Iuwi ko bukas itong Motomorini na motor na ito.
At sa ngayon, hindi ko alam yung details ng motor na to, no? Halos hawig sila ng Bristol Veloce 500 natin na si Belo. Pero mas malaki yung cc nito, no? So 650cc kasi ito. Grabe, ang lapad ng tangke. Pagkatapos yung mga buttons niya, unlike dun sa Veloce natin, ito mas premium na yung dating, no? Iba eh. Pag pinindot mo, quality yung feeling. Then yung dito, iba oh. Excited akong gamitin to bukas para mabigyan ko rin kayo ng idea. Medyo hawig din sila ng Honda CB650, no? Then nakakagulat, Pirelli kaagad yung brand ng gulong niya. Abangan nyo sa next vlog natin, guys. So bibigyan ko lang kayo ng pasilip ba dito sa ilo-launch na motor nila. Ayan oh. Kahit sa baba lang. Yan. So, hindi na natin ipapakita. Ang bait ng Bristol. Pwede nila akong pairamin ng mga bikes nila. Para syempre, vlogger tayo, di ba? O may mga content tayo. Eh, buti naman, marami silang bagong mga motor ngayon. So, interested tayong makairam. Kasi di ba, bagong model. At least, hindi natin kailangan bumili ng motor sa kanila para makapag-try tayo ng mga units doon. At syempre, hindi lang naman para sa akin yun, no? Para din sa mga future na gustong bumili. Kakaiba yung mga galawan ng mga sasakyan dito. Lalo na yung Moto Morini. Hindi ako familiar sa brand nila. Ngayon ko lang din narinig yon. At ngayon ko lang din nakita yung mga motor na available sa Moto Morini. Yun lang sa mga features malalaman natin sa next vlog. Is it worth it ba? Sa price nila, no? Ang maganda naman sa mga motor na nilalabas nila is mas mura compare sa mga well-known brands ngayon, no? Kalahin mo, EDSA na pala to, no? Ayun, may Kim ko. Naalala ko tuloy yung exciting 400 ko or si Kim Kim, no? Batiin natin si Sir. Then meron na naman big bike. Ano kaya ang big bike to? Pareho pa kami ng box. Suzuki. Suzuki. Nako, bakit traffic? Mapapa-off-road pa yata ako ah. Baka kasi maplatan ako dito. Baka may tumarak na pako dito. Masusubukan ng Extreme 1 tire inflator ko. Bumili nga pala ako ng inflator na portable, yung di baterya, para mahanginan yung gulong natin. Ginamit ko siya pang bomba sa dalawang mountain bike. Yung dalawang gulong niya, 32 PSI yun eh. So yung apat na gulong, okay naman. Tapos may baterya pa, kaya na. Mapaplatan ka ng dalawang gulong dito sa expressway. Mapupuno niya yung dalawang gulong natin. May aksidente na naman. Bakit kaya puro aksidente sa expressway ngayon, ano? Hindi aksidente, ano lang, pinatowing, no? Ano kayang brand to? Ford yung brand. Ano kaya nangyari dun? Solo ride lang, sir. Oo, solo. Sa pabiyahe, sir. Pampanga. Galing trabaho, sir. Oo, galing trabaho. Yan ang reason kung bakit gusto ko ng pickup. Yung maisakay ko yung motor ko ng ganyan. Paano kaya nila naituwid ng ganyan yan, no? Wala siyang receiver sa harapan. Godo! Guys, nabanggit ko kanina sa inyo sa vlog na ipapakita ko sa inyo yung ating Veloce 500 na si Belo. So dito po sila nagtatago. Ayan sila. So ito yung TMX 125 natin na para sa takoyaki natin, kaso day off ni takoyaki ngayon, no? Ilang araw na. So ito naman si Belo, guys. Ito na po siya. Ayan, looking good pa rin, malinis at hindi naman siya masyado nagagamit. At sa ngayon, yung odometer niya is check natin.
Sa ngayon, nasa 11,000 pa lang yung kanyang odometer. Ayan. Sa mga naghahanap po kay Belo, ito po siya. Still alive and kicking. Ayan po. Looking good pa rin si Belo. Same pa rin yung mga ilaw niya na nilagay natin noon. So yun guys, so hindi naman tayo makakabomba, lalo na si Veloce, hindi naman siya 4 inline cylinder. Since naka Z1000 tayo ngayon, ay balik natin sa expressway. Okay, hindi naman tayo makakabomba sa loob ng bahay, no? So dito na lang tayo bobomba.